Hahanap ng ibang source ang Department of Finance upang pondohan ang tourism infrastructure sa bansa. Ito'y bilang tugon at hakbang sa panukalang batas ni House Majority Leader Sandro Marcos na nag-aalis o nagtatanggal sa travel tax. Kung ano ang reaksyon dyan ng Department of Tourism, alamin natin sa sentro ng balita ni Bel Custodio. Sinabi ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco na ipauubaya na niya sa mga mambabatas ang desisyon sa panukalang batas na tanggalin ang travel tax. Kasunod ito ng isinusulong ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na House Bill 7443 o ang Travel Tax Abolition Act of 2026. Ani Frasco, isusulong pa rin na ahensya na patuloy na paglaanan ng gobyerno ng pondo ang tourism infrastructure, education at preservation kung sakaling maibatas ito. So there is a quantifiable benefit to the payment of travel tax. But this being a creation of law, we then leave it to the wisdom of both houses of Congress as to whether or not they will continue the travel tax. Aniya, 50% ng travel tax ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA para sa pagsuporta sa tourism infrastructure, 40% naman sa tourism education at 10% para sa pagpepreserba ng heritage structure. The World Economic Forum indicates that the Philippines ranks at number 69 out of 117 economies as far as tourism infrastructure is concerned. And if we deprive fund for tourism infrastructure, which comes from travel taxes, then we will not have any hope of improvement as far as tourism infra is concerned. I respect Secretary Frasco's opinion, but honestly, TIEZA has a abysmal reputation in terms of absorptive capacity, and actually the funds that are allocated to it are very scarcely or hardly used as efficiently as possible. Sa pamamagitan ng pag-alis sa travel tax, matutuldukan na ang paniningil na umaabot sa 2,700 pesos travel tax para sa first-class passengers at 1,620 pesos para sa economy class travelers. Nauna nang nilinaw ni Marcos na ang pag-alis sa travel tax ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa suporta sa turismo, kultura o edukasyon na mga sektor na kasalukuyang nakikinabang sa koleksyon ng travel tax. Aniya, marami ng bansa na kasapi ng ASEAN ang nag-alisa na travel-related levies para pasiglahin ang turismo at kalakalan. Ayon sa House Majority Leader, suportado ng Department of Finance ang panukalang batas at hahanap ng ibang source para pondohan ang tourism infrastructure, education at preservation. I think the multiplier in terms of the economic effects that the abolition of travel tax will have will be much higher than that of the TIEZA allocating the funds that the travel tax goes to for projects that haven't necessarily had the highest impact. Ayon kay Representative Marcos, magpapasa na ng counterpart measures sa Senado si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Isusulong din na House Majority Leader na maisama sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang panukalang batas na pag-abolish sa travel tax. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.